Greetings of peace. Pope Francis has instituted the season of creation from September 1 to October 4, the feast of Saint Francis. In observance of this season and to deepen our commitment for the care of Mother Earth, we now pray the Angelus Prayer for creation. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord appeared in a burning bush. The Lord is King, let the earth rejoice. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. God looked at everything he had made and found it very good. Learn from the way the wildflowers grow. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. What you do to the least, you do to me. We await new heavens and new earth. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, who wonderfully created human nature and still more wonderfully redeemed it, may those you have redeemed understand that there exists nothing more marvelous than the world's creation at the beginning. Recognizing that all creation is perfected in Christ, may all you have created give you praise and glory now and forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. That in all things God may be glorified. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng coronavirus disease. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.
dumutulog kami sa iyong patnubay. Mahal na ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipagkadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Ito ang Veritas 846 Kapanali, 51 years of Catholic Broadcasting. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time ay 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali ngayon po ay Linggo, ika-13 ng Setyembre taong 2020. Ako po si Bishop Broderick Pabilio, ang Apostolic Administrator ng Archdiocese ng Maynila. Ang Radio Veritas mayroong misa araw-araw ng alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. So inanyayahan po kayo, pwede kayong sumunod, subaybayan ang banal na misang ito at makisabay tayo sa lahat na sumasabaybay sa banal na misa alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi. Ako po si Bishop Broderick Pabilio, ang Apostolic Administrator ng Archdiocese ng Maynila. Ngayong panahon ng krisis na may dulot na takot at pangamba, tayong lahat ay nangangailangan ng pagkukunan ng lakas at pag-asa. Ito ay tiyak na matatagpuan sa ating pananalangin at matatag na pananampalataya sa Diyos na may awa. Kasabay ng ating mga dasal ay ang pagdadamayan at pagtutulungan upang tayo ay magpalakas sa isa't isa kahit tayo ay nasa ating mga sariling tahanan sa pamamagitan ng ating Catholic Media Apostolate, katuwang ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Maging kaisa namin sa pagiging spiritual frontliners, mga tagapagpanalangin at tagapaghatid ng tulong espiritual sa mga pinanghihinaan ng loob at nawawalan ng pag-asa. Para sa mga nais mag-alay ng panalangin sa misa at love offerings, mag-text lamang sa 0918-837-4827, 0918-837-4827 o tumawag sa Radio Veritas Religious Department 8925-7931 hanggang 39, Local 129 o sa 0917-631-4589, 0917-631-4589 at hanapin si Rene Jose. Maraming salamat, pagpalain tayo at patuloy na ingatan ng may kapal. Sumainyo ang katotohanan. Ang mga magbibigay po ng love offering ay makakatanggap ng Spiritual Frontliner Certificate. Mga kapanalig, atin na pong ihanda ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng banal na misa. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat ng intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan, lalong-lalo na po ang madaling kagalingan ng kanyang kabunyian, Cardinal Chito Tagle. At ganoon din po sa mga kaluluwa ng mga namayapana. Isama din po natin sa ating mga intensyon ang lahat ng intensyon ng ating mga donor,
at kasapi ng Kapanalig Radio Community. Ganon din po ang mga intensyon ng lahat ng mga frontliners. Ngayon po ay ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagdiriwang ay paunahan po ni Reverend Father Anton City Pascual. Bayan, magsiyawit na bayan, inagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mahangarin, ang taong ay tubusin, upang siya'y makapiling, mapagirog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, inagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama sa langit, at ang kapangyarihan na nagmumula sa Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Isang dakilang linggo sa ating lahat. Batiin natin ang bawat isa na isang Blessed Sunday. Yan, no? Pinagpalang linggo ng pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. Unang-una sa biyaya ng buhay, sabihin mo sa katabi mo, buhay ka pa. Ayan. No? Buhay pa tayo, no? Sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Ngunit ang ating buhay ay hindi para sa atin, tayo nabubuhay para sa Diyos at kapwa. Yan ang hamon ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ang hamon na tayo magpatawad upang tumago ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya't bilang isang bayan na nagtitipon, muli nating itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga intensyon, lahat ng mga nagpapadasal sa atin, lalong-lalo na kayong mga nanonood ngayon, maraming nagpapadasal sa atin, maraming may sakit, natatakot, nawawala ng pag-asa, malubha. Naniniwala tayo sa Diyos nagmumula ang lahat ng kagalingan at katubusan. Kaya't itaas natin ang ating mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, kasosyo, mga kasama sa opisina at pamayanan, at pagharian tayo ng Diyos sa linggong ito, sapagkat ang unang araw ng linggo ay linggo. At upang maging karapat-dapat tayo sa grasya ng linggong ito, saglit nating aminin na tayo nagkakasala at hingin ang kapatawaran at katubusan na nanggagaling kay Jesus. Iyuko natin ang mga ulo. Ikaw, Jesus, ang Diyos ng buhay na ganap at kasiyasiya. Naway lumago kami sa kabanalan ng buhay, araw-araw, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ikaw, Jesus, ang Diyos ng pag-ibig, punong-puno ng awat pagmamalasakit. Naway kami magpatawad sa aming kapwa tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Ikaw, Jesus, ang Diyos at tagapagligtas. Mapasa amin nawa ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang kami magtagumpay sa mundong ito sa ngalan mo. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala, pagalingin ang ating mga karamdaman. Palayain tayo sa mga umaalipin sa atin, at akayin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinaglulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat tangking kapurihan.
Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha, tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkalobong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pangingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dilidilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihan mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong dilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad,
at anuman aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ko sa pag-ibig niya't habag. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigin sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kaniya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod sa mga may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil na siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa.
Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya't pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo siya ng isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod siya at nagbakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggat sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang dakilang linggo sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo-lalo na sa Metro Manila, ang mga nanonood sa atin, sa Taguig, Antipolo, sa Ampariza. Sa Imos, ayan, no? Nanonood sa atin. Ngayon po ay napakagandang linggo upang pagnilayan natin ang mga pagbasa, lalong-lalo na sa pagkapahalaga sa biyaya ng buhay. Ngayong panahon ng pandemya, daman-daman natin ang kahalagahan ng buhay. Karaniwan, di natin napapansin. Pero dahil nga sa napakaraming na infeksyon, maraming namamatay sa buong mundo, mag-1 milyon na ang namamatay sa buong mundo. Daman-daman natin, bakit sila at hindi ikaw? Bakit sila at hindi ako? Bakit sila at hindi tayo? Sapagkat kahit sino sa atin ay pwedeng mahawa. Kahit ipagdasal natin ang mga nahahawa, tayo namang malakas pa, naway tumanaw ng utang na loob sa araw-araw. At nawa ang kapayapaan ng Diyos at ang kanang pananampalataya, ang buhay, ang siyang mag-alab sa ating puso. Upang mapaglabanan ng takot, pananampalataya ang sagot. Sa pangalawang pagbasa na palagi natin naririnig tuwing ako'y nagmimisa sa patay at mga damay, yan ang palagi nating naririnig, di ba, Omer? Ano? Roma 14:7. Walang taong nabubuhay sa sarili lamang. Walang taong namamatay para sa sarili lamang. Kapag tayo nabubuhay tayo sa Panginoon. At kung tayo mamatay, tayo mamamatay sa Panginoon. Sa mabuhay at mamatay, tayo ay sa Panginoon. Kahit siya'y namatay at muling nabuhay, si Jesus, upang maging Diyos ng patay at buhay. Kaya't ang ating buhay o kamatayan ay nasa kamay ng Diyos. Wala sa ating mga kamay. Wala sa gobyerno, wala sa siyentipiko. Ito'y nasa kamay ng Diyos. Amen? Kaya't magpasalamat tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Amen. No? At anong hamon ng ating Panginoon at pagbasa, hindi lang mabuhay ng mahaba. Ang mahalaga yung uri ng buhay, the quality of life. At ang pinakamataas na uri ng pamumuhay ay nabubuhay tayo bilang mga alagad ng Diyos. Nagmamahal at ngayon nga hinahamon tayo, nagpapatawad. Sapagkat ang pag-ibig at pagkapatawad ay palaging magkasama. A person who loves, forgives. A person who forgives, truly loves. At habang tayo nagpapatawad, tayo nagmamahal at umahabang ating buhay. Naalala ko yung mag-asawa na ako'y mapalad na i-renew ang kanilang marital vows. Sila matagal nang nagsasama, hindi lang 10 years, hindi lang 25 years, hindi lang 50 years. For the first time, ha? Ako po ay nag-renew ng marriage na 64 years married. Ba? Teka. 64 years married. Sila po ay nasa mga 90s na. No, yung babae,
Nagwa-ballroom dancing pa. Ba? Ikaw na. Miyembro yata ng Sparklers. Pero yung lalaki, naka-wheelchair na. Huwag mo kalilimutan yan, Omer. Habang tumatagal ng pagsasama, yung mga lalaki, naka-wheelchair na yan. O kaya parang talangkang iika-ika. Pero mga misis niya, malalakas pa katawan. Mas malakas ang misis sa mister. At tinanong ko yung mag-asawa, ano ang inyong formula? Ano inyong secret formula? Bakit kayo tumagal ng 64 years married? Hindi ba kayo nagsawa sa mga ugali ng bawat isa? Hindi ba kayo naunsyami sa amoy ng bawat isa o mga sound effects? Sabi ng mister, hindi naman ho, father. So, ang naging formula nyo, ang sabi sa akin ng mag-asawa, isa lang ho ang aming formula. Kaya kami tumagal ng 64 years married. Anong formula nyo? Gusto nyo malaman o next Sunday na lang? Ayan. Bitin, ano? Ang formula po nila, sa lahat ng mga mag-asawang nanonood ngayon, kaya daw sila nakatagal dahil sa isa lang, grasya. Ano yon? Forgiveness. Yan. Sila nagpapatawad sa bawat isa. Kaya pag nilayan po natin ang kahalagahan ng pagkapatawad, una sa lahat, nakita natin sa Ebanghelyo, tungkol sa mga balasubas. Yan, ikaw ba may utang? Sino dito may mga utang? Mga balasubas, hindi nagbabayad. Yan, tinan mo katabi mo, baka balasubas yan. Yan. Utang ng utang hindi nagbabayad. Naawa ang hari, pinagbigyan yung hindi makabayad. Pero yung hindi makabayad na pinagbigyan ay ayaw magpatawad. Kaya siya ay pinagsabihan, pinagalitan, at kinulong para siya magbayad ng utang. Anong mensahe ang pagkapatawad? Una sa lahat, huwag natin kalilimutan, meron tayong tinatawag na kasibihan, to err is human, to forgive is divine. To err is human, to forgive is divine. Ulitin nga po natin, to err is human, to forgive is divine. Ang magkasala ay bahagi ng ating pagkatao. Kung hindi ka nagkakasala, hindi ka na tao, Diyos ka na. Tayo po ay may kahinaan na nagkakasala. Ngunit nakikita sa atin ng Diyos. Tumalago tayo sa pagka-Diyos. Tayo po ay umuunlad sa kabanalan. Kapag kahit na tayo nagkakasala o ang ating kapwa nagkakasala, tayo po ay nagpapatawad at humihingi ng tawad. Tulad nga sa Ama namin, patawarin mo kami sa aming pagkakasala tulad ng aming pagkapatawad sa nagkasala sa amin. Napakahalaga ng pagkapatawad sa buhay espiritual. Sapagkat ang ating Diyos ay tunay na Diyos. Si Jesus ay tunay na Diyos. Sapagkat siya ay nagpapatawad. Hindi sa Diyos na matatawag. Jesus will never be God if He does not forgive. The very quality of holiness, godliness, is when you can forgive. Is when you can forgive. Kaya lumalago tayo sa kabanalan. Anong tanda na lumalago tayo sa kabanalan? Nakadi pa ka araw-araw? Hindi. Ang dami mong sando sa bahay? Hindi. Ang tanda na lumalago ka sa kabanalan, ikaw ay nagpapatawad. At humihingi ng tawad. To err is human, to forgive is divine. Nang si Jesus ay nakapako sa krus, pagkatapos siya hagupitin, hamakin, murahin, saktan, ipako sa krus, narinig natin ang unang kataga ng isang naghihingalo na nakabayubay sa krus. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tanging si Jesus lang ang Diyos na nagpapatawad. To err is human, to forgive is divine. At ang pagkapatawad is not feelings. Forgiveness is not a matter of feelings. Hindi po feelings yan. No, it is an act of the will. No, forgiveness is a decision, tulad ng pag-ibig. No, love is not a feeling. Ang tunay na nagmamahal ay nagpapasya. Kasi yung feeling, ano yan eh, unstable yan, uncertain yan, fickle yan. No? Forgiveness is like love. It is a decision that you make. It is not wishful thinking. It's not feelings. It is a decision. You choose to love. You choose to forgive. Kaya tiyan po ang ating pagnilayan. Tayo ba'y lumalago sa kabanalan at pagiging tunay na Kristiyano? Anong ebidensya? Tayo po'y nagpapatawad at humingi ng tawad.
Pangalawang pagnilaya natin sa kahalagahan ng pagkapatawad ay ang katotohanan ng realidad ng galit. Ano ang relasyon ng galit sa pagkapatawad? Pag ikaw ba'y nagpapatawad, dapat hindi ka nagagalit? At kung nagagalit ka, hindi ka nagpapatawad. No? Pag po natin kalilimutan, meron dalawang klase ng galit. May galit sa Biblia na maganda at may galit na mali at masama. Ano ang galit na tama? Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, anger is a legitimate response to injustice. Anger is a legitimate response to injustice. Pag meron tayong nakikitang masama sa ating paligid, kung meron tayong nakikitang mali sa ating paligid, kung meron tayong nakikitang hindi makatarungan sa ating paligid, dapat nagagalit ka. Sapagkat pag hindi ka nagagalit, ibig sabihin kinukonsinti mo ang mali. Amen? Kinukonsinti mo ang masama. Kinukonsinti mo ang hindi makatarungan. Tulad sa Pilipinas na maraming pinapatay na drug addict, nagagalit tayo dyan. Tulad sa Pilipinas na inuuna ang death penalty ng mga politiko bago tulungan ang mga nagugutom at malnourished ngayong panahon ng pandemya. Nagagalit tayo dyan. Tulad sa Pilipinas, ipinasa pa yung anti-terror bill kaysa magpasa ng mga budget sa maraming nagugutom. At ngayon, napakarami pong nagugutom sa ating bansa. Nadagdagan ng 5 milyong pamilyang nagugutom. Okay lang naman ang lockdown. Alam po natin, intindihan po natin ang lockdown. Pero para sa mga mahihirap, mabigat ang lockdown. Dapat may ayuda ang gobyerno. Kaya nagagalit tayo. Yan po tinatawag na righteous anger. Pag may ginawang masama ang anak mo, kailangan magalit ka. Tulad ng isang nanay, pinagalitan yung anak. Papagalitan kita, anak, sa ginawa mo. Naintindihan mo? Opo, nanay. Kaya ako nagagalit sa ginawa mo. Sapagkat pag hindi kita pinagalitan, baka akala mo tama ang ginawa mo. Opo, nanay. So ano bang ginawa mo? Sinunog ko po bahay natin. O, kita mo yan. Okay. Di ba, Riza? Kung sanugin ng anak mo bahay nyo, hindi ka ba magagalit dyan? Kailangan magalit tayo niyan. Di ba? Ano ba yung galit na tama? No? Anger that is right is what you call, it's a passion to set things right. Yan po yung anger. Anger is a passion to set things right. Pag may ginagawang mali, dapat ituwid mo. Kaya minsan, kailangan ka magalit eh. Kasi pag hindi ka nagagalit, akala nila hindi ka seryoso. Amen? Kayo mga magulang, alam niyo yan. Tayo pong mga nakakatanda, pag may mga gumagawa ng mga illegal, immoral, unethical, pinapagalitan natin. Sumusuway sa tamang asal, pinapagalitan natin. Hindi upang sila ay parusahan, ngunit upang sila ay para ituwid. Ituwid. Hindi tayo galit sa kanila, galit tayo sa ginawa nila. Di ba sabi nga sa Ingles, judge the sin but not the sinner. Judge the sin but not the sinner. Yung sinner, tulungan nating magbalik loob, magbagong buhay. Pero yung ginawa niya na eh. Pumatay na, nagnakaw na, nakagawa na ng bagay na illegal. Yun ang ating husgahan para siya ituwid. Pero bigyan natin ng pagkakataon na makapagbagong buhay ang nagkasala bilang Kristiyano. Yan ang tamang anger. Yan po tinatawag na righteous anger. No? It's a legitimate response to injustice. It is a passion to set things right. Ano yung masamang galit? Yan. May masamang galit eh. May tamang galit, may masamang galit. Ano naman yung masamang galit? Ito po yung nagagalit, nagtatanim ka ng galit dahil gusto mo maghiganti, revenge. Or resentment, sama ng loob. Tulad ng unang pagbasa sa aklat ng Sirach. Diba? Yung ano tawag ron? Yung anger and wrath. Ano ba yung anger? Pagingit-ngit. Galit. No? Na hindi magandang ugali ay niyayakap ng mga makasalanan. Maganda sa Ingles eh. Sabi sa Sirach, anger and wrath, no? That are both undesirable, sinners tend to hug them. Minsan niyayakap natin, tinatago natin, iniipon natin itong masamang galit na ito.
para maghiganti, para rumesbak, para bumawi. Yan ang masamang uri ng galit at hindi makadiyos. No, yan po ay ating iwasan. Yung galit na nanggagaling sa paghihiganti, yung galit na nanggagaling sa makabawi, yung galit sa nanggagaling na sa isang negatibong motibo. Yan. Na kung saan we tend to prick our ego, to moralize. At nagtatanim tayo, tagal-tagal na, hindi natin kinakalimutan upang makapaghiganti at makabawi. Yan ang masamang uri ng galit. Amen? No? Kaya ako po, isa sa trabaho ko sa Caritas Manila, isa sa mga programa ng Caritas Manila na napakaganda, yung po tinatawag na RJ Ministry, Restorative Justice Ministry. Ano yung Restorative Justice Ministry ng Caritas Manila? Ating pong hinihilom, kaya nga, restorative justice nire-restore natin yung nasirang relasyon bunga ng krimen o may ginawang masama ang tao sa kanyang kapwa. Hinihilom, nire-restore natin ang magandang relasyon sa pagitan ng biktima at ng nakagawa ng kasalanan, sa pagitan ng victim and offender. At ito'y ginagawa natin sa tulong ng pamayanan. Kaya mahalaga yung tulong ng pamayanan. Sapagkat sa isang Kristiyanong pamayanan, dapat naghaharing kapayapaan, naghaharing kaayusan, peace and harmony. Kaya lang ito'y nababasag, nasusugatan kapag may ginawang pagkakasala ang kapwa sa kanyang kapwa, tulad ng pagnanakaw, rape, pagpatay, pananakit. Kaya restorative justice, hinihilom sa pamamagitan ng pagkapatawad, no, mahilom ang relasyon. Yung offender, aminin niya na siya ay nagkakasala. Aminin niya na siya ay nagkakasala. At humingi siya ng tawad at handa siyang magbayad kung kinakailangan. At ang victim naman, imbes na maghiganti, ay matutong magpatawad at bigyan ng pagkakataon ng nagkasala na makapagbagong buhay. At yung dalawang yan ay paglalapitin at aayusin ng community. May kasabihan nga tayo, it takes a community, a village to raise a child. Kailangan nagtutulungan ng buong pamayanan upang maghari ang kapayapaan at kaayusan at mapaglabanan ng karahasan at pagkakanya-kanya. Restorative justice at hindi retributive justice. Ano yung retributive? Paghiganti, parusa. Ang ating pinapalit, paghilom, pagkakaunawaan, pagkapatawad. Pinapatawad natin hindi dahil tayo takot. Pinapatawad natin hindi dahil tayo mahina. Pinapatawad natin hindi dahil tayo malambot. Pinapatawad natin dahil sa pag-ibig. Sapagkat tayo po bilang mga anak ng Diyos ay dapat nagmamahalan, nagkakaunawaan, nagmamalasakit. Walang hindi nagkakasala at tayo nagkakasala. Ngunit magpasya tayo na kalabanin ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-ibig at pagpapatawad. Yan ang Kristiyanong tugon sa karahasan sa mundo. Pagkapatawad ang Kristiyanong tugon sa karahasan sa mundo. Kaya sabi nga ni Kristo, mahalin mo pati ang iyong kaaway. Kaya mga kapanalig, no, pag nilayan po natin ang kapangyarihan ng pag-ibig na siyang magpapaganda, magpapabunga, magpapaganap ng ating relasyon sa Diyos at kapwa. Ngunit bago matapos, minsan may nagtanong sa akin, at siguro marami sa atin tinatanong din ng ating sarili, ano ang relasyon ng pagpapatawad sa pagkalimot, forgiving and forgetting? Narinig niyo na ba yan? Ang sabi nila, Father, pag ikaw ba'y nagpo-forgive, dapat nakalimutan mo ang ginawa sa'yo? At pag hindi mo pa kinakalimutan, hindi ka pa nagpapatawad. Ano ang relasyon ng forgiving sa forgetting? Meron daw 3 klaseng tao, sabi ng isang wisdom book na nabasa ko. Iba ang tugon ng naive, mangmang, ng isang fool, at isang wise man sa forgiving and forgetting. Forgiving and forgetting. Anong tugon ng isang naive? Naive, isang mangmang. Sa isang mangmang, a naive person will forgive and forget. Magkapatawad at kakalimutan ang nagawa. Dahil siya'y naive, siya'y mangmang. That's why that person will forgive and forget. The fool
No? Will not forgive and will not forget. Ang isang ulul, sabi nga nila, ay hindi magpapatawad at hindi kakalimot. Ngunit ang isang taong matalino, wise, will forgive and forget. Take note, the wise will forgive and forget. Will not forget. Let me repeat, the wise will forgive but not forget. Magpapatawad, pero hindi kalilimutan ang nangyaring pagkakasala. Bakit? Mahalaga natututo tayo sa ating karanasan para hindi maulit ang masamang karanasan. Amen? The wise will forgive but will not forget. We forgive because of love. We will not forget to learn from that experience so not to repeat it again. So mga kapanalig, tayo po ay magnilay sa kahalagahan ng pagkapatawad na grasya ng Diyos. Tunay na tanda ng kabanalan at hindi tayo nalalayo sa paghahari ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon, ilang beses ka magpapatawad? 70 times, 7 times. Ang simbolo ng 7 ay walang hanggan. Always. Palagi. Walang hanggan, walang tigil, walang katapusan. Ang pagkapatawad natin sa bawat isa. Tulad ng pagkapatawad sa atin ng Diyos. Kung hindi tayo pinapatawad ng Diyos sa araw-araw ng ating pagkakasala, naubos na ang tao sa mundo. Siguro lahat tayo nasa impyerno na. Ang unang biyaya sa atin ng Panginoon sa ating buhay ay patawarin tayo. Kaya sa araw-araw ng ating buhay, mga kapanalig, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang pagkapatawad at nawa magkaroon tayo ng lakas ng loob na magpatawad din sa nagkasala sa atin. Tumayo tayong lahat at sama-sama tayong magpahayag ng buhay na pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalag ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit na aluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pag-ibig at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin nating isabuhay ang turo ng Panginoong Yesus hinggil sa pagkapatawad sa kapwa. Para sa bawat kahilingan ang ating itutugon, amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lumakas ang kanilang tiwala sa pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at may kalat sa bayan ng Diyos ang hangaring magpatawad sa kanilang kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang may palaganap sa mga taong bayan ang pagdadamayan, ang pangangalaga sa kalusugan ng iba, at ang pagpapatawad sa anumang kamaliang nagawa sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang alagaan ng Espiritong Banal ang kanilang kalusugan at ipadama sa kanila ang biyaya ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo
ay matutunan nating magpatawad sa lahat ng kasalanang nagawa sa atin na mga hindi natin kapanalig, dahil tayo rin naman ay maraming masamang nagawa sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lolo at lola, upang pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at ng kagalakan sa pagmamahal at kalinga ng kanilang mga anak at mga apo, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, nanalangin sa linggong ito, upang hindi tayo magmatigas sa tawag ng Diyos na maging mapagpatawad sa lahat na nakakasakit sa atin at gumawa sa atin ng masama, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Muli nating itaas ang ating mga kamay, iyuko ang mga ulo at i-pray over natin ang lahat ng mga nanonood. San man kayo sa sandaling ito, Luzon, Visayas, Mindanao o sa ibang bansa, itinataas namin sa Diyos ang inyong mga pangangailangan. Dakilang Ama, sa ngalan ni Jesus, patawarin mo ang lahat ng aming pagkakasala. Maghari sa amin ang kapayapaan, kababaang loob, at ang iyong dakilang habag. Naway maging mahabagin kami sa lahat ng nagkasala sa amin at lumago sa pag-ibig at pagmamalasakit. Itinataas namin ang bawat isa ngayong panahon ng pandemya. Huwag kaming maimpeksyon at sa lahat ng nagkasakit, pagalingin mo sa lalong madaling panahon. Ituro mo sa amin ang oportunidad sa kadilimang ito at kami ay makaahon sa krisis na ito ng may mas malalim na pananalig at pagpasakop sa iyong dakilang kalooban. Alang-alang kay Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. At amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Alay Manalangin kayo mga kapanalig upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinamakan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaying aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangungunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihasnang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga helat banal kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo.
kaitaasan. Inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Hesukristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin." Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong Santa Iglesia na laganap sa buong daigdig, lalo-lalo na sa bansang Pilipinas. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na ating Papa, Honesto, Obispo ng Cubao, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin din natin muli sa banal na piging ang alaala ng ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Muli nating ipinagdarasal ang lahat ng mga namatay sa Pilipinas at sa buong mundo, bunga at epekto ng pandemyang ito. Kaawaan mo kami bigyan ng buhay na walang hanggan, kaisa ni Maria, ina ng Diyos, ina nating lahat, kanyang esposo, San Jose. Kaisa ng mga apostol at banal na namuhay ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
Ang dakilang amen ay tanda, hudyat. Nakapiling na natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagpagaling, tagapagpalaya, manunubos, kasama ang Santa Iglesia sa Banal na Eucharistia. Sama-sama tayong magpasalamat ngayon sa Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, paranan sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa lahat ng aming kinakatakutan, kaguluhan at kalamidad, habang buong gala kaming naghihintay sa pagbabalik ni Jesucristo na aming Panginoon. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga kapanalig, lalo-lalo na sa ating online Mass, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos na buhay, pag-ibig at pagkapatawad sa ating puso, at ang biyayang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw ngayong panahon ng pandemya, naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Ibahagi ng buong ngiti, buong galak, ang kapayapaan ni Lord. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito si Jesus, ang Kristo, ang Kordero. Mapalad tayong lahat na tinipon sa kaniyang tipan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway sa ating pakikinabang ng banal na piging, mapasa atin ang kalayaan, pagpapala at buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Ng isang bagong puso, hugasan ang kamay, nabasa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng isang bagong puso. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Bago natin bigay ang pagkabasbas, nagpapasalamat tayong muli sa lahat ng mga naglingkod sa ating misa ngayon, lalong-lalo na mga katekista ng Archdiocese ng Maynila. Palakpakan po natin ang mga naglingkod. Praise the Lord. At magpapasalamat din po tayo sa mga nag-sponsor, mga spiritual frontliners ng misa sa Radio Veritas. Meron po tayong live masses, hindi po taped, live masses, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi. Para sa ating mga intensyon at panalangin. Naniniwala po tayo sa kahalagahan ng prayer power, lalong-lalo na ng mass power. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos upang huwag tayong matakot, mangamba, mawalan ng pag-asa, at patuloy po tayong mapuspos ng pananampalatayang buhay at nagdalagablab. At syempre, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating mahal na Santo San Roque na nananalangin sa atin. Kaya't nawa, bawat katolikong tahanan, opisina, sasakyan, meron tayong simbolo ni San Roque. Makipag-ugnay lang sa Radio Veritas, meron po tayong mga imahen, meron tayong mga medallion, at meron din po tayong mga prayer of deliverance through San Roque. At syempre, kasama ng panalangin, tayo po ay mag-ingat. Sundin natin ang mga health protocols ng pamahalaan. Ipagdasal natin. Ngayon po ay GCQ na tayo sa Metro Manila. Sana maging MGCQ na. Sa ibang probinsya, mukhang MGCQ. Marami na nakapasok ng simbahan. Nawa yung mga 10 to 50% na makapasok ng simbahan para kayo makatanggap ng komunyon. Amen? Napakahalaga ng komunyon upang lalo tayong lumakas sa buhay spiritual at pananalig sa Diyos. Kaya tayo po ay tumayong lahat at manalangin tayo sa tulong ng ating makapangyarihang Santo San Roque. Siya po ay patron laban sa peste at lahat na nakakahawang sakit. At siya rin po ang ating tagapamagitan ng mga frontliners. Si San Roque ay dating isang frontliner during the 13th century. Nahawahan din, ngunit gumaling. At siya ginamit ng Diyos upang pagalingin ang maraming may sakit ng peste noon hanggang ngayon. Kaya sama-sama po tayong manalangin, iyuko natin ang ating mga ulo. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay pinangako mo kay San Roque na iadya mo ang sinuman na tumawag sa kanya laban sa anumang peste at nakakahawang mga sakit. Ipinapanalangin namin na sa pamamagitan ni San Roque ay iadya mo rin ang aming mga tahanan, barangay, pamayanan, laban sa anumang kapahamakan sa kaluluwa at katawan bunga ng pandemya. O kabanal-manalang San Roque, maawa ka sa mga nagkasakit at naghihirap bunga ng pandemyang ito.
Nawa sa pamamagitan mo ay matamo nila ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman tulad ng pagkapagaling mo sa mga may sakit gamit ang krus sa iyong dibdib. Ngayong ikaw ay nasa langit na, O San Roque, naway idulog mo ang aming mga panaghoy, pagtangis. At hari nawa ay matamo namin ang paglakas ng aming kaluluwa at katawan habang aming pinaglalabanan ang mga pagsubok at hilahil bunga ng pangkalusugang krisis na ito. San Roque, muling itinataas sa iyong pamamagitan ng kaligtasan namin sa pandemyang COVID-19. Ito'y aming samot hiling sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng Diyos araw-araw, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naganap na piging, humayo tayong taglayang kapangyarihan ng Diyos upang maglingkod at magmahal sa kapwa. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Maraming salamat po kay Father Anton sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng banal na misa. At sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating pagdiriwang, maraming salamat po. At salamat din po sa ating mga donor, spiritual frontliner, sina Tita Nova and family, Amelita de Jesus, Moises and Angelita Morales, Comelec family and Nerissa Bihis, Dr. Rachel and Mercy Uy, Soledad Ramos, Rosales family, Attorney Benny and Tess Laguesma, Carly Claveria, Victoria Lazaro San Andres, Anonymous Donor, Fedelin Cruz and family, Manuel Pambid, Maureen Marquez and family, Remedios Co and family, Dr. Lino Mendoza and family, Joseph B. Kelly, Ella Magallanes and family, Paulo Angelo Nepomuceno, Asuncion Tan, Christopher John and Davidson Co, Jesse and Loleng Chuapoco, Carlito and Esther de Guzman, Liza Cruz, Mr. and Mrs. June Elizar, Elmer and Brenda Inocencio, Earl James Saludo, Melinda Consolacion and family, Alicia Aguinaldo, Milagros Duca and family, Crystal Sheena Reyes, Segundino Guevara, Makiling family, Sol Ancheta and family, Vicky Nones, Alicia Aguinaldo, Concepcion Morales, Ofelia Lavares, Lenny Penilla, Claire Cornejo, Remedios Simon, Gina Lava and family, Adelaida Vares and family, Vicky Victoria, Gina Albano, Perseus and Hercules Elazar, Yolanda and Clarence Valin, Rico and Marilo Landicho, Digna Dayaw, Patricia Maniquis, Emma Santos, Victoria Lazaro San Andres, Dolor Delfin de Jesus, Francis Louis Estrada, Vicenta Reyes, Lily Laurel Rances, Norma Lisa Lentijas, Francisca Louis Estrada, Flori Ann Tayaw, Jaime, Regina, Ayi, Jamie, Adi Gauna, Francisco Agnes Talal, Girly Paraiso, Purita San Martinez, Isidro Seda Bihis, Lourdes de Jesus Pasilaban, Emilia Latorre, George Almonte Jr., Dennis and Darwin Tow, Crystal Sheena, Alicia Diaz and family, Molina Sumilang and family, Paquito and Dolores Garcia, Ayuyaw and Custodia family, Belina Ortega, Marivic Benibinuto, ganun din po kay Maria Elvira Regaya, Marina de los Reyes and family, Oye Manalo, Emilia Latorre, George Almonte, Miriam Mislang, Father Andy Lumasak, Sol Ancheta, Aida Lacanilao, Venancio Ignacio, Nelia Villanueva, Pibi Canlas, Elizabeth Layug, Clotilde Amparo Bulan, Lorefir Dizon, Rodolfo Cruz Gasioco, Alexander Romulo Romero, Wilma Sison, Socorro Segara, Luz Dreza, Ami Villanueva, Aralceli Francisco, Leonicia Sakdalan, Maria Fatima Saga, Adolfo Ilas, Dr. Romeo and Dr. Patria Saludo, Chito Soriano, Engineer Morales and Ofelia Morales, Beth Denden and Elena, Anne-Marie Fernandez, Lourdes Mangat, Arceli Oaferina family,
Milagros Coronel Abante, Dulce Monte Agudo, Winnie Arzulo, Amado Hada, Becky Rios, JD, Atina, Penny at Tricia. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating himpilan. At ganoon din po, maraming salamat sa ating mga naglingkod sa ating pagdiriwang na sina Brother Leopoldo, Brother Dennis, ng mga katikista ng Archdiocese of Manila. Ganoon din po kay Madam Risa, James, Jeff, ang Religious Department sa pangunguna ni Ma'am Renee, Technical Department at ang SOCMED team. Maraming salamat po. Sa ngalan naman po ni Norman Dequia, ako ang inyong kapanalig, Homer Viray, nagpapasalamat at bumabati ng magandang hapon. Sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig. Ito ang Veritas